Halos pandemic days pa daw noong natambak tong Suzuki Smash na to. Dahil medyo maraming issue na rin, kaya binenta na lang sa akin nung may-ari. Kaya dito nga pala sa bidyong to, ipapakita ko sa inyo yung day 2 ng pagbubuo ko dito sa Suzuki Smash. Dahil medyo naging busy nung nakaraang linggo, ngayon ko lang uli maitutuloy itong pagbubuo ko dito kay Legendary Smash. Marami na rin kasi sa akin nagtatanong kung ano na raw balita rito. Bali kinompleto ko kasi lahat ng piyesang kakailanganin ko rito para tuloy-tuloy na tayo, lalo kapag sinimulan ko ng buuin ulit. Kaya sa mga nabitin at nag-aabang sa magiging resulta nito, gagawin natin yung mga kaya natin para hindi ko kayo mabigo. Bali Malaysian concept inspired nga pala yung plano kong gawing concept dito kay Project Smash. Wala pa kasi akong nakikita nagbubuo ng Smash na naka-Malaysian, madalas Vans at saka street bike. At kung hindi mo napanood yung part 1 nito, ganito nga pala yung itsura nitong nabil kong Smash. Kung iisa-isahin mo kasing pansinin yung mga kailangan palitang pyesa rito para magiging change all. Halos karamihan kasi o kaya lahat ng pyesa nito talagang puro kalawang na. Hindi na rin kasi talaga naiwasan dahil matagal din to nakatambak doon sa may bakanting lote. Pero sigurado kapag natapos natin to, halos hindi nyo na makikilala yung magiging itsura nito. Pero yun nga lang, bago natin magawa yun, siguradong kakain to ng maraming oras tsaka malaking gastos din. Pero medyo nakahanda naman tayo sa ganong senaryo, kaya walang magiging problema, sanay na ako sa ganon. Bale yung ginagawa ko nga pala ngayon, iniisa-isa ko nang tanggalin yung pyesa nito. Plano kasing mahiwala yung makina dito sa batalya niya ngayon. Kaya naglagay na nga pala ako ng gulong dito sa ilalim ng makina dahil tatanggalin ko na yung dalawang tornilyuhan nito. Anytime kasi pwedeng mahulog sa lupa yan, kapag medyo napalakas pwedeng mabasag yung makina. Kaya para mas makasigurado tayo, lagi ako naglalagay ng gulong sa ilalim. Lalo't ako lang din mag-isa yung gumagawa nito, dun lang tayo palagi sa sureball. At sa dami nga pala ng project bike na nabuo ko, maraming nagtatanong kung ano daw yung ginagawa ko sa mga natapos ko na. Kapag kaya ko pang ikip yung unit, nandito lang yan sa akin. Pero kapag hindi na talaga kayang ikip, syempre kailangan natin maghanap ng magiging amo niya. Full build kasi madalas yung ginagawa ko, kaya sayang naman kung maluluma lang sa arawan. Bukod sa limitado lang kasi yung kasya sa garahe, medyo magastos din talaga, kaya kailangan ko rin mag-out. At mabalik muna tayo dito sa ginagawa natin, na ihiwalay ko na nga pala yung makina dito sa batalya. Kaya ang sunod kong ginawa, tinanggal ko na nga pala yung ehe nitong gulong. Tatanggalin ko rin kasi pati itong front shock tsaka yung tipos. Ginamitan ko na nga pala ng impact yung 4 na tornilyuhan na yan para mas lalo tayong mapabilis. Tapos kinuha ko yung martilyo ni Thor, pinukpok ko lang sa taas hanggat sa bumaba tong front shock. Tapos tinanggal ko na nga rin pala yung clip nitong center stand. Plano ko kasing palitan niya ng bago. Dahil medyo matagal nakatambak to, expected ko na medyo mahihirapan ako matanggal tong center stand. At tama nga yung sabi sa hula, hindi lang pala ako mahihirapan, kundi hindi ko talaga matatanggal dahil stock up na. So ayun na nga, for the 4th time around, eto na naman, same experience yung na-experience natin ngayon. Kasi itong Smash na to, stock up din tong center stand niya. So kung napanood nyo dati yung Wave 100, tsaka Wave 125, XRM 125, pati yung TMX, wala tayong nabaklas doon miski isa na center stand, lahat stock up. Ito kagaya nito, ayan o. Yung pinaka-ehe niya, dumikit na dito sa center stand mismo. Ayoko naman persahin to kasi kapag pinwersa natin tong mangyayari, hindi natin mailalagay yung brake pedal, kaya no choice. Pero since okay din naman to, isasama na lang natin siyang pinturahan kasama tong batalya. Alright. At dahil medyo na game over tayo dun sa center stand, moving forward na lang tayo sa ibang pyesang pwedeng mabaklas. Tinanggal ko na nga pala yung lock ng manobela, may isang mahabang tornilyo lang yan na may nut. Tapos yung lock naman ng tipos yung tatanggalin ko ngayon, bali counterclockwise nga pala yung palo dyan para matanggal. Medyo matagal tong hindi nagamit, kaya medyo tumigas na rin tong lock, pero nakailang palo lang tayo, natanggal din naman agad. So kaya pala medyo may kabig na yung manobela nito. Papalitan na rin natin to ng bago, kaya binaklas ko na rin. Noong nakuha ko nga pala to, medyo nararamdaman ko na rin na matigas yung manobela. Hindi nga ako nagkamali sa hula, durog na yung mga bearing. Kaya pinagtatanggal ko na rin lahat, papalitan na lang natin ng bago. Kaya nung natanggal ko na nga pala lahat ng nakakabit dito sa batalya, nilinis ko na nga pala para mamaya tatanggalin na natin to ng pintura. Puro alikabok lang naman yung lilinisin natin, kaya medyo madali lang to. Kaya pagtapos ko banlawan ng tubig, dinala ko nga pala dito sa machine shop. Wala din kasi akong grinder, medyo matagal naman kung mamano-manuhin kong lagariin. Dati kasi itong ginawang food cart, kaya meron tong sidecar. Naka-usli kasi to, hindi malalagyan ng kaha kapag may ganito. Kaya noong natanggal na nga pala yung dalawang bakal na naka-usli, umuwi na agad ako para matanggal na yung pintura. Kaya naglagay na nga pala ako ng strip sol dito sa lata, yun lang yung gagamitin natin para matanggal yung lumang pintura nito. Kung gagamit kayo nito, napakabisang gamitin, lalo sa stock pintura nitong batalya. Konting pahid lang, mamaya kusa na nga alsa yung pintura. Pero triple ingat lang dahil sobrang kati talaga nito, lalo kapag tinamaan yung balat mo. Kaya paintbrush na yung ginagamit ko rito para maiwasang hindi ako matalsikan ng mga natanggal na
na pintura. Sa paggamit nga pala nito, direkta mo lang ipapahid kung saan parte yung gusto mong tanggalan ng pintura. Tapos kapag nakita mo nang umalsa, mas maganda rito, may pressure washer ka para kahit malayo ka, pwede mong mabugahan. Yun kasi yung mas makate, yung mga natanggal na pintura na may strip sole. Inulit-ulit ko lang pala yung pagpapahid hanggang sa matanggal ko lahat ng pintura nito. Tapos gumamit nga pala ako ng liha para lihahin yung parte na may kalawang. Hindi kasi pwedeng sprayan agad basta, lalo kapag may kalawang, hindi kakapit yung pintura. Medyo matrabaho lang talaga, pero ito talaga yung dapat gawin. At makalipas ang ilang oras na pagliliha, napinturahan ko na nga pala to ng primer. Medyo nagmamadali na ako sa part na to, hinahabol ko kasi yung tirik na araw para mabilis matuyo tong pipinturahan natin. At ito na nga pala yung naging itsura ng pag-i-spray natin ng first coat. Tapos makalipas lang ang 30 minuto, binugahan ko rin ng second coat. Primer pa rin yung gamit natin. So sobrang init nga pala ngayon, para akong nililit yung pogi, kaya lalo kong ginanahan magpintura. At ito na nga pala yung kinalabasan ng second coat natin na primer. Pinatuyo ko lang ng 30 minutes, saka ako ulit binanatan to ng kulay black naman. Buti na lang nakisama yung panahon ngayon, madalas kasi tuwing hapon laging umuulan. Kaya siguradong matatapos ko yung pagpipintura nitong batalya at bukas isusunod naman natin yung makina. Sinipat-sipat ko na nga rin pala yung mga sulok-sulok para mabugahan natin na maigi. Hindi ko kasi mapasok sa loob ng garahe dahil hindi nasisikatan ng araw, matagal naman matutuyo kung doon ako magbubuga. Kaya makalipas ang halos isang oras na pagbibilad nito sa araw, natuyo rin agad, kaya pinasok ko na sa loob. So ayun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin ngayong araw. Ito nga, kagaya ng nakita nyo, sa wakas, after 15 years na paghiwalay na natin tong makina at saka tong batalya. Tapos kanina nga pala, pinagrinder na rin natin yung content nito, yung pinagkakabitan ng sidecar. Dati kasi siyang may sidecar. Ginawa kasi itong food cart. Tapos ang hindi natin nagawa ngayong araw, ito, hindi natin nalinisan. Ang target ko sana to, linisan, kaya lang medyo hinapon na talaga tayo. Medyo hinihingal din kasi ako kasi masyadong mainit. Ayan, kung napapansin nyo, talagang malibag pa to. So bukas itutuloy natin yung episode dito ni Project Smash. Lilinisin naman natin to. Tapos kapag ka nalinis natin, ibabalik na rin natin yan dito sa makina. Kaya sa mga nag-aantay tsaka nag-aabang, pasensya na, medyo nagkanda-delay tayo. Ano kasi, kinumpleto ko na kasi yung pyesa nito para kapag ka nagbuo tayo is dire-diretso na. So dito muna nagtatapos tong part 2 ni Project Smash. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.